Kumusta na nga guys? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippinize. So ngayong araw, another update naman tayo. About naman to sa China, America, or sa Pilipinas whatsoever. So ang video ito ay mula kay Evan Pop. So meron itong pamagat na China may tinatago? America may revelasyon. So viral siya. Almost 300,000 views. So yan yung panonoorin natin. Bibigyan natin ng reaction. So again, bago natin simulan, Evan Pop, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, kung trip nyo na mga ganitong reaction video may kasama kayo nanood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippinoids. So mga kanoids, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, China may tinatago, Amerika may revelasyon. So ano kaya yung tinatago ng China yan at ano yung revelasyon ng Amerika? So yan yung malalaman natin ngayon sa video ito. So again, Evan Pop, supportahan nyo yan. Tapos syempre, Philippinoids, like, comment, share, subscribe. Start. Mga kababayan, Amerika, mayroong Ulit. Start 0. Breaking news mga kababayan, Amerika, mayroong nalaman sa China. May inang bali-balita rin na maaaring naghahanda na ang China sa kasalukuyan ng isang malaking digmaan. Ano nga ba ang nakita? Alam naman natin siguro na naghahanda nga yung isang yan. Pero ang tanong natin, sana hindi ampaw sila or sana ampaw sila para safe din naman tayo. Ng Pentagon sa kakayahang militar ng China ngayon, mas lalo ba itong lumakas o humina? May kakayahan na nga ba itong maglunsad ng isang malaking digmaan? Samantala, Taiwan, pinadalhan na ng US ng kanilang pangmalakasang mga tangke sa gitna ng tensyon nito sa China at matapos ang napabalitang pinalibutan ng China ang Taiwan ng halos 90 na mga barko. Mauuwi na nga ba sa digmaan ang mga tensyon na ito? At ano nga ba ang nalaman ng yung Pilipinas nga, di ba? 200 plus. Amerika ngayon na tinatago di umano ng China? Tara at pag-usapan ang buong istorya. Pero bago po ang lahat ng yan ay hinihiling ko pong i-like nyo na ang video ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. So after watching this video guys, i-like nyo rin yung mga videos ni Evan Pop kapag nanonood kayo sa kanya. So continue. Maraming salamat po. Ang katanungan sa ulat ng India.com, naghahanda na nga ba ang China ng major war? Well, talagang mapapatanong ang mga mananaliksik dahil sa nadiskubre ng Amerika. Ayon sa pahayag ng NDTV, bawat taon gumagawa ang Pentagon ng isang detalyado at espesyal na ulat tungkol sa mabilis na paglago ng militar ng China at ipinapadala ito sa Kongreso ng US para maimbestigahan ng mabuti. Mahigpit na minomonitor ng Pentagon ang mga aktibidad ng militar ng China at sinusubaybayan ang progreso nito sa iba't ibang aspeto. Ngayong taon, isang nakakagulat na impormasyon ang inilabas sa ulat tungkol sa stockpile ng nuclear weapons ng China sa panahon kung saan ang mundo ay nakatuon sa denuclearization at pagbaba ng armas. Natuklasan na aktibo. Imposible naman na gagawin ng China yan, magulang yan eh. 'Di ba? Kapag ang bansa kasi kapag gahaman siya, syempre manlalamang sa kapwa yan, gahaman nga siya eh. Paano niya i-execute yung pagiging gahaman niya kung hindi siya manlalamang, 'di ba? Kaya ano lang talaga, kung time will come, makahanap siya ng katapat talaga, yung pektosan talaga siya, kasalanan niya rin yan. Dinadagdagan ng Beijing ang kanilang stockpile. Noong 2024 pa lamang, higit 100 nuclear warheads ang naidagdag sa kanilang arsenal. Ayon pa sa ulat, pinapabilis ng China ang produksyon ng mga nuclear weapon at target nitong malampasan ang bilang na 1,000 warheads pagsapit ng 2030. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 600 ang nuclear weapons na nasa inventaryo nito. Binanggit din sa sobrang layo lang din sa dami ng Amerika. Ulat na ang China ang may pinaka-advanced na hypersonic missile arsenal sa mundo. Malaki ang pag-unlad nila sa teknolohiya ng parehong conventional at nuclear-armed hypersonic missiles. Dagdag pa rito. Ang tanong, quality ba? Yung mga ano nila kasi pwede lang din naman sila nagpapadami sila eh. Yung mga balita nila, nagkukulat na lang tayo. Yung mga testing na, sumasabog yung mga lugar na anak ng teteng na yan. Patuloy na lalaki ang stockpile ng China ng nuclear weapons kahit hanggang 2035. Pinaniniwalaan na ang China ay mahigpit na nagtatago ng lahat ng impormasyon kaugnay sa kanilang militar at depensa. Wala silang inilalabas na detalye tungkol sa hukbong lupa, himpapawid o dagat, pati na rin sa mga armas na nasa kanilang kontrol. Bagamat taon-taon ay opisyal na inaanunsyo ng Beijing ang kanilang budget sa depensa, naniniwala ang Pentagon na hindi ito ang totoong halaga. Noong 2024, iniulat ng China na ang kanilang taunang budget ay 224 billion US
Actually, possible din naman talaga yan. And I think ginagawa yan ng karamihang bansa. 'Di ba? Kaya nga sa atin sa Pilipinas, mas maganda ng ano eh, na, mas naniniwala pa ako na pwedeng i-confidential funds yung defense natin over sa DepEd. 'Di ba? dollars. Ngunit ayon sa ulat ng Pentagon, gumagasto sila ng hindi bababa sa 40% higit pa kaysa sa kanilang inaangkin. Tinatansya na ang aktual na budget sa depensa ng China ay nasa pagitan ng 350 billion US dollars hanggang 450 billion. Halos kalahati ng budget sa depensa ng Estados Unidos na umaabot sa higit 880 billion US dollars. At bukod sa pagpapalakas ng kanilang nuclear arsenal, patuloy din ang modernisasyon ng militar ng China. Isa na rito ang pagde-develop ng mga bagong intercontinental ballistic missiles or ICBMs na kayang abutin ang Alaska, Hawaii at mismong kontinente ng Estados Unidos. Ang hukbong Grabe. Layo nun ha. Totoo ba yan? dagat ng China ang pinakamalaki rin sa mundo na mahigit sa 370 na barko at submarine. Mas malaki kaysa sa 290 lamang na barko ng US Navy. Ang hukbong himpapawid naman nila ay mahigit sa 1,200 fourth generation fighter jets at kabuuang lakas na halos 2,000 aircraft na maihahambing sa mga makabagong teknolohiya ng Estados Unidos at Europa. Ang mabilis na paglago at modernisasyon ng militar ng China kasabay ng kanilang patakaran ng lihim at panlilinlang di umano ay nagdudulot ng malaking pangamba sa pandaigdigang seguridad habang patuloy. Actually, mas worse pa nga siguro yung ibang bansa bukod sa China dyan eh. Kung usapan lang na parang sinisikreto nila yung pagpapalakas. Kasi yun nga, para sa akin, I think karamihan talaga ng bansa. Mas maganda kasing ganun min eh, na parang hindi mo isa publiko yung depensa mo. Dapat parang meron kang mga secret weapon. Yan yung word, secret weapon. Kasi useless lang din naman kung nasobrahan ka sa pag-flex, di ba? Kaya sa atin sa Pilipinas din, medyo hindi din natin maiiwasan na mag-flex yung Pilipinas kasi wala. Konti lang din naman yung depensa natin eh. Pero, yun nga, sabi ko nga sa inyo, agree ako na kapag i-confidential funds natin yung defense natin, goods yun. 'Di ba? Kasi syempre, mas maganda din yung may pambunga din tayo sa mga kalabang bansa. Kayo, agree ba kayo doon? Comment nga kayo sa baba. Inaisinusulong ni Xi Jinping ang layunin ng Centennial Military Building Goal pagsapit ng 2027. Lalo pang pinapalakas ng China ang kanilang puwersang militar sa kabila ng pandaigdigang panawagan para sa kapayapaan at paghuhupa ng mga armas. Bagamat may umiiral na istruktura para sa talakayan sa depensa sa pagitan ng Estados Unidos at China, limitado lamang ito sa mababang antas ng komunikasyon. Tumanggi ang China na makipag-usap o makipagtulungan sa mas mataas na antas ng depensa sa Amerika. Nung nakaraang buwan sa Siyempre, magkalaban yung mga yan eh. So, wala talaga. Pastikan to the max yung mga yan. isang summit tungkol sa depensa na ginanap sa Laos, tinanggihan ng Chinese Defense Minister na si Dong Jun ang imbitasyon ni US Secretary of Defense Lloyd Austin para sa isang pagpupulong. Tinawag ni Secretary Austin ang pagtangging ito na isang kapuspalad na pangyayari at sinabing ang Kapuspalad. Ay, naku, kapuspalad na pangyayari. ganitong kilos ay isang kabawasan sa buong rehiyon. Samantala, sa ilalim ng papasok na Trump administration, nagtalaga si Pangulong Donald Trump ng dalawang matinding kritiko ng China sa kanyang gabinete. Si Marco Rubio bilang Secretary of State at si Mike Waltz bilang US National Security Advisor. Si Marco Rubio na pinatawan ng mga So, diba? Tapos ngayon sasabihin nyo sa atin na wala tayong pakialam sa politika sa Amerika. Kita nyo, mga kritiko ng China, dalawa tinalaga ni Trump. So, expected na natin yan na uugain talaga nila yung China. Diba? Which is, yan nga, meron naman din tayong mutual defense treaty. So, I think, meron din, or I think makikinabang din tayo somewhat. parusa ng gobyerno ng China noong 2020 at pinagbawalang makapasok sa bansa ay haharap sa masalimuot na ugnayan sa Beijing bilang kalihim ng Estado. Habang papalapit ang pag-upo ni Trump administration, nanawagan si Mike Waltz kay President-elect Trump na bigyang prioridad ang pagtatapos ng mga tunggalian sa Ukraine at Middle East upang masarapin ang mas malalaking banta mula sa Partido Komunista ng China. Ang estratehiya at pananaw ng bagong administrasyon ay inaasahang magdadala ng malaking epekto sa relasyon ng dalawang bansa, lalo na sa larangan ng depensa at diplomasya. At ito pa nga po ang isang nagbabagang balita. US nagpadala ng mga tangke sa Taiwan. Ayon sa ulat ng France 24, ang Estados O, diba? So, yan yung iniiyakan nila. Yan yung iniiyakan ng China. Which is, wala siya magagawa dyan kasi kung
Malakas yung ugnayan ng Taiwan sa Amerika. So anong pake mo kung magpadala yung Amerika? Isipin mo na kung ano yung gusto mong sabihin. Pero wala ka na magagawa dyan. Unidos ay matagal ng pinakamahalagang kaalyado at pinakamalaking taga-suporta ng armas ng Taiwan. Bagay na lalong nagpapagalit sa Beijing na itinuturing ang Taiwan bilang bahagi ng teritoryo nito. Nung linggo ng gabi, dumating sa Taiwan ang unang batch ng 108 M1A2 Abrams tanks na in-order pa noong 2019. Ayon sa Grabe. Ministry of 100 plus. Sana all. Sana all. Grabe, congratulations sa Taiwan. Buti pa sila, no? So sana sa Pilipinas naman, ganun din tayo next time. National Defense ng Taiwan, ang mga tangkeng ito ay dinala sa isang army training base. Ang M1A2 tanks ay kauna-unahang bagong tangkeng natanggap ng Taiwan sa loob ng 30 years. Ayon sa Central News Agency, ang kasalukuyang tank force ng Taiwan ay binubuo ng humigit kumulang 1,000 na tangke, kabilang ang Taiwan-made CM-11 Brave Tiger at US-made M60A3 na itinuturing ng lipas ang teknolohiya. Ang M1A2 Abrams tanks naman ay kabilang sa pinaka-mabigat at pinaka-advanced na tangke sa mundo at pangunahing ginagamit ng militar ng Estados Unidos. Patuloy na nararanasan ng Taiwan ang banta ng pananakop mula sa China na hindi isinasantabi ang paggamit ng dahas upang makontrol ang isla. Noong Lunes, muling nanawagan ang Chinese Tapos ngayon, bawawalan nila na magpalakas, sira uli. Foreign Ministry sa Estados Unidos na itigil ang pagsuporta at pagbibigay ng armas sa Taiwan at hinimok ang US na huwag suportahan ang mga puwersang pabor sa kalayaan ng Taiwan. Idiniin din ng China Ano naman pakin nyo dyan? na ang anumang tangkang magtaguyod ng kalayaan ng Taiwan gamit ang puwersa o tulong ng ibang bansa ay tiyak na mabibigo. Bagamat patuloy na ina-upgrade ng Taiwan ang kanilang homegrown defense Mabibigo daw, pero kapag may ginawa naman, aarayan. Ano ba talaga? industry, umaasa pa rin sila sa mga armas mula sa Estados Unidos upang mapalakas ang kanilang kakayahang militar. Ang kabuang halaga ng inilaang pondo ng Taiwan para sa mga M1A2 tanks ay higit sa 1.2 billion US dollars at ang Grabe. natitirang bahagi ng order ay inaasahang maihahatid sa 2025 at 2026. Gayunpaman, ang mga pag-antala sa supply ng armas ay dulot ng mga issue sa supply chain noong pandemya, pati na rin ang kasalukuyang pagtuon ng US sa pagpapadala ng armas sa Ukraine at Israel. Sa kasalukuyan, ang backlog ng mga armas para sa Taiwan ay umaabot sa mahigit 21 billion US dollars ayon sa Cato Institute. Sa kabila ng limitadong kakayahan kumpara sa China sa bilang ng mga sundalo at puwersa ng militar, patuloy na pinapalakas ng Taiwan ang kanilang depensa. Noong 2024, naglaan sila ng Mabuti pa talaga yung Taiwan eh. Bukod sa pagtindig talaga, ginagawa nila ng way para, mapalakas din talaga yung depensa nila, men. Grabe, sana all, 100 plus. Grabe. Sobrang saludo. Samantalang sa atin, tinapyasan yung budget. Ang galing. Bakit kaya tinatapyasan yung budget natin? Nakakainis na nga. Sobrang dami namang pera ng ibang ahensya. Bakit yung depensa pa talaga yung napagtripan? Ay, nako, Pilipinas nga naman. record na 19 billion US dollars para sa kanilang depensa at ang budget para sa susunod na taon ay inaasahang mas tataas pa. Samantala, pinapalakas ng Sana China naman all. ang pressure militar nito sa Taiwan sa mga nakalipas na taon. Pero kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, naniniwala po ba kayong mas malakas ang militar ng China kumpara sa Estados Unidos? Hashtag yes or hashtag Siyempre, hindi tayo naniniwala dyan. Kalokohan lang naman. Sit! Uy! So ko dito. Siyempre, hindi tayo naniniwala dyan. Kalokohan lang naman yung claim ng China na yan. But anyways, so yun lang naman muna. So, kayo naman masasabi nyo dito. Comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Evan PUP, Evan Pump. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin. Filipino Oasis. So like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun, men. China may tinatago. Of course, I think lahat naman talaga. Pero syempre, sobrang alarming din talaga. Pero wala tayong magagawa dyan kung tinago talaga nila. Diba? Kasi bansa naman talaga nila yan. Yung North Korea nga, tahimik lang, diba? So, yun, about naman dun sa Taiwan, grabe. Sana all talaga. Sana all nagpapalakas, May mga talaga sila eh. Yung talaga nila, yung dedication talaga nila na magpalakas. Kasi syempre, yun nga, malapit nga sila sa China, Tapos tayo naman, wala naman tayong pinagkaiba sa Taiwan kasi bukod sa malapit yung Taiwan, malapit din naman tayo. Mas malapit nga lang yung Taiwan. Pero sana all nga na lang talaga. Kasi yun, ininvestan talaga nila ng mabuti. Tapos syempre, yun nga, kahit anong iyak ng China dyan, as long as ka naman, free country ka naman, so mabibili mo yung, kung ano yung gusto mo.
pabayaan na lang natin na iiyakan ng China yan. Kasi kahit tayo naman yung Mutual Defense Treaty natin, iniiyakan din naman ng China, di ba? Wala siyang magagawa doon. Mutual Defense Treaty natin yan. Anong pakialam niya dyan? Di ba? Ang nakakaano lang talaga sa atin dito is, yun nga, tinapyasan yung budget. Nakakainis lang. Di ba? Mabuti pa yung Taiwan. Meron na sila. Uusad na sila paunti-unti. Samantalang tayo, my goodness. Diba? So sana mahanapan ng paraan ng administrasyon natin yan At syempre mas maganda sana kung bago matapos yung term niya is makapag-invest tayo ng marami talagang pandigmaan. At the same time after 2028 sana wag na tayong magluklok ng pro-China kasi baka babalik din tayo sa zero niyan. 'Di ba? Baka magulat na lang tayo bigla na namang itigil yung So, hindi na naman tayo makakapag-upgrade ng depensa natin. So, sana tanggalin natin yung kumpiyansa or, hindi tayo magkumpiyansa ba? Something like that. Diba? So, again, kayo na masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, hanggang dito na lang muna. Evad PUP. So, nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, our YouTube channel, Filipino IC. So, like, comment, share, subscribe. So, comment down below. So, again, that's it. Thank you so much for watching. Filipino IC is out.